The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Eto na, meron tayong sulat galing po sa ating letter sender. Morning, Pastor Jeff. Wow, na-miss ko yung studio. Oo nga, sayang. Good morning. Kala Nandito tayo namin sa opisina everyday ka na eh. Oo, Brad, nasaan ka? Oo. Parang ang audio mo, para kang nasa Loob ng banyo. Loob ng, para Oo kang, nga no? para kang Yung nagsisip. echo, nag-e-echo, Brad Ted. Oo. Tignan natin. Ayan, okay na? Medyo okay na? Yan, better. Ayan, O sige, so kailan ka babalik sa studio? Pagka may panahon ulit. Oo. Sa tamang panahon. Gustong-gusto Sa pa tamang naman ni Hannah Monson, ni architect, na nasa studio ka. Saka, Brad Ted, iba yung gandang lalaki ko dyan, yung pala sikreto mo. Iba yung pailaw dito, ano? Oo nga. At saka si Chacha din. Si Chacha tumatangkad pag... Ay, alam mo na, nagiging 6-footer tayo pag Okay. nandito si Pastor. Pero ito na. Sige na. Eto na, guys! Meron tayong letter, mga kapatid. Pinadala po ito sa atin sa Viber at sa Facebook page po ng True FM. Maging sa Facebook page po ni Pastor Jeff, pwede po kayong sumulat. Galing po ito sa isang anonymous letter sender natin. Sabi niya dito, "Good day, Pastor Jeff. Ako po ay isang taga-subaybay ng inyong segment sa Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Kapag dumadating po ako sa opisina, inuumpisahan ko ng makinig sa inyong programa hanggang sa matapos ito ng 10:00 ng umaga. Malapit na pong ikasal ang aking anak na lalaki na isang lawyer sa kanyang magiging asawa na isa namang doktor. Balak nilang ipagpatuloy ang kanilang propesyon sa ibang bansa. Ako naman po, ang magagawa ko sa plano nila kundi ay suportahan lamang ito. Sa akin lang, kung nandun na sila sa abroad at ipagpapatuloy pa rin kaya nila na maging bahagi ang Diyos sa kanilang buhay. Mula noong bata ay nakaugalian na namin na magsimba linggo-linggo, ngunit simula nung makilala niya ang kanyang mapapangasawa, medyo hirap na kami na ayain siyang magsimba. Siguro sa dahilang ang babae ay isang Christian na hindi naman active. Kaya po ako lumiham sa inyo ay para humingi ng magandang Bible verse na pwede kong maibahagi sa wedding day nila para maging gabay nila ito na ipagpatuloy na manalangin sa Diyos. Salamat po in advance." Yan po ang problema ng ating anonymous letter sender na may anak na ikakasal na at maninirahan na po sa ibang bansa. Ang worry niya, ngayon na nandito pa lang sila sa Pilipinas, napapansin niya na wala ng oras yung anak niya sa pagsamba, no? Pagpunta sa simbahan at mangilin, magdasal. Yes. Lalo pa siguro pagka malayo na ito sa kanya. So ano ba daw ang po pwede niyang gawin? Ano bang Bible verse ang meron para ibigay niya ito sa kanyang anak at sa magiging asawa din ng kanyang anak? Pastor Jeff? Oo nga, Cha, napakaganda ng hangarin ni Mami para sa kanyang ikakasal na anak. Well, ang realidad talaga, Cha, at Ted, of course, pagka nag-asawa, sabi sa Biblia, a man will leave his mother and father and be united with his wife. So, habang nasa poder natin, magandang na-influensya natin, napalaki natin ng tama, may takot sa Diyos, pero dating time talaga, Mami, na mag-aasawa yan, ang hope mo na lang that you've invested so much love for God and fear of the Lord. Alam nyo, Nay, kung na-investan naman nyo yan ng salita ng Diyos, pagmamahal sa Diyos, huwag kayong mag-alala, si Lord na bahala. Siya rin na magke-carry sa inyong mga anak. At maganda rin yung hangarin ni Nanay, gusto niyang mag-iwan ng magandang Bible verse o kumbaga panuntunan sa buhay. Kasi nga naman, kung mag-abroad na yung ikakasal niyang anak. Meron magandang verse para sa iyo, Mami. Sa Efeso 4:2, "Maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig niyo." Ang gandang verse ito, Mami, kasi sa English it talks about humility, gentleness, and patience. Yung humility po, yung hindi tayo naman laging tama. Di ba? Kung mag-asawa kasi minsan, i-insist mo yung tama kahit ang ending, magkaaway naman kayo. So, ang maganda po yung humility kung ma-impart sa anak niyan kasi ibig kailangan lang matutong magpakumbaba at unawain yung kabilang partido. Pangalawa, yung gentleness. Hindi kailangan laging nakikipagdebate o patunayan na tama ka. Minsan, mas maganda rin yung maging mahinahon ka to speak the truth in love.
Doesn't mean i-water down mo yung katotohanan, pero you speak it with gentleness. And pangatlo, yung patience. May mga taong mabagal talaga magbago, pero tandaan natin, patient din si Lord sa atin. At sabi nga dito sa huli, bearing with one another in love. Ibig sabihin, kahit mahirap mahalin ng isang tao, pilitin natin. Yan. Tulad ni Mike kay Chacha. Joke lang, okay? So, pwede nyo pong ipaliwanag bilang mag-asawa. Ito yung mga maipapayo ko lang sa inyo pag malayo na kayo. Tandaan nyo na ang marriage is not a combination of two perfect individuals. Yan po ay kombinasyon ng dalawang imperfect, but we have a perfect God. Yun lang po yung magiging laban natin dito, Mami, sa hamon ng pagiging, magiging mag-asawa. So, Mami, salamat sa pagsulat sa amin. Hopefully, nakatulong yung verse namin sa iyo. Tandaan niyo po yung verse bago tayo magtapos. Napakaganda po ng verse na binasa natin para kay Mami. Efeso 4:2, maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Tayo magdasal. Lord, maraming salamat kay Mami na humingi ng tulong dito sa Daily Bread kung anong Bible verse na pwedeng ibahagi sa kanya ikakasal na anak. Lord, alam namin na ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo, ika nga. Ngunit Lord, ito ay something na kailangan i-work out. Madali ma-in love, but how to stay in love, yun na mahirap. Kaya Lord, tulungan mo kanyang anak, i-assure mo si Mami na pag-abroad nila, maganda ang kanilang kakainat na dahil may takot sila sa Diyos, sa pagmamahal sa Diyos. Salamat Lord sa araw na to, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At salamat muli Panginoon sa araw na ito, sa pakikinig po namin na napakagandang aral na inihatid po ni Brad Jeff. Lord, we pray again, alagaan niyo po lagi si Brad and always bless his mission and give him fortitude sa kanya pong ginagawang ito Amen. araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Salamat na marami, Brad. Ika'y nasa inyo palang office, Rebuild City Yes, Church. yan. Brad Ted, ito yung logo ng church namin, Rebuild City Church. Yan. We meet pagka Sabado alas 4 sa online. Yung lagi natin pinopromote. At pag linggo, sa aking kasamahang si Doc June Aguilar, si Pastor June, sa AIM po yan sa buong buwan ng Pebrero, alas 10 ng umaga pag linggo. Yan, salamat na marami. Salamat na marami muli, Brad. And tomorrow we'll catch you, hopefully, live sa studio. Hopefully. Brad, batiin ko lang si Mami Beth Javier, nag-celebrate ng birthday. Galing kay Daddy June Javier. Thank you so much for tuning in. And of course, nagpapabati rin aking mga kaibigan Trina at Jun Galan na nagpapagawa ng bahay ngayon. Lagi naka-tune in sa atin. Ayan. Thank you for watching. Salamat na marami. Okay, Brad. Thank you, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration from Rebuild City Church office. Nagsa-sign out na ako ngayon, Brad Ted. See you tomorrow. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.